Masarap ba? Salamat, anak. Bakit, kuya? Ang sa akin ay mas masarap, di ba, kuya? Pareho kayong magaling. Pero, bakit kuya? Ang anak ko hindi masarap, pero yung kanilang anak naman ay masarap. Hulaan ko. Nung nagihaw ka kanina, dahil hindi ka nag-ingat, hindi pantay ang pagkakaluto. Tama? Mag-subscribe sa Lala School Channel para hindi mo mamiss yung mga cool na video. Salamat, kuya. Ang kuyen. Halika dito. Tingnan mo. Hindi mo ba kayang paamuhin ang anak ko? Tapos ang anak mo pa ang magpapakalma sa anak ko. Akala mo madali lang makuha ang pera namin? Ulol! Anong nangyayari, anak? Nagkukunwari pa si nanay? Ikaw nga, inaalagaan mo ang anak ko, pati mga lupa at papeles binigay ko pa sa'yo. Talagang magkamukha kayo ng nanay mo, pati mga gawain niyo pareho. Ano bang sinasabi mo? Ano ba yan? Bakit ka nandito at pinapagalitan mo ako pati nanay ko? Ang nanay mo talaga ay mahusay mag-alaga. Mula bata hanggang matanda. Mga tao mula sa Saigon, sugarcane juice. Ang galing nyo talaga, ha? Uy, 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 uy! Ikaw na makulit dyan? Sino ba ang nanloko sa pamilya mo na ganyan ka magalit? Tanungin mo ang anak na babae ng ilan. Sasabihin niya sa'yo, huwag mangarap na makuha ang anak kong lalaki. Huwag mangarap na makuha ang pera niya. Wala namang kakulangan ng pera sa bahay mo. Ginawa mo ba ang mga bagay na yon? O ugali mo lang mula sa nanay mo? Napasa sa anak? Sa paggalang sa iyo bilang nakatatanda, pero wala kang karapatang bastusin ng aking ina. Ikaw ang magtanong sa anak mo kung kinailangan bang akitin ko siya? Siya ang sumusunod-sunod sa akin. Kung hindi siya susunod sa akin, mas matutuwa pa Talaga? ako. Kung patuloy mo silang babastusin, hindi na kita papansinin. Nako, Diyos ko po. Ayan, kita mo? Sa wakas ang asawa na mabaho ay lumabas. Na Diyos ko po, mahal mo ang mga babae pero hindi ka na pwedeng magmahal? Diyos ko, Ma, anong ginagawa mo dito? dumating ka dito at nasaksihan mo ang babaeng iniisip mo. Binastos niya ang nanay mo. Diyos ko po, gusto pa niyang saktan ang nanay mo. Kung hindi ka umabot, nasaktan na sana ang nanay mo. Diyos ko po. Kuya Hiep, kunin mo ang iyong code at bumalik ka. Dahil narito na rin tayo, gusto ko na rin sabihin, huwag mong hayaang isipin ng iyong ina na inaakit ko ang kanyang anak. Isama mo na ang iyong ina pabalik. Diyos ko! Hoy, dalhin mo ang anak ng tiyo mo pa uwi. Uwi ka na, kuya. Ano ang iniisip mo? Tara na sa tokhan! Talaga? Kahit sandali lang na saya, nasira pa rin ni tatay. Uy, Mangnam. Bakit palagi si Aling Moy ay mahigpit kay Nanay Ukbi? Sa tingin ko maliit na bagay, pero magiging malaki. Ano sa tingin mo? Dati, si Mr. Moy, gusto niya si Banguyet. Si Mrs. Moy ginising siya, kaya palaging galit kay Banguyet. Simula, nung nag-aral si Banguyet sa malayo, gamit ni Tita Mooy ang lahat ng paraan para makuha si Tito Mooy. Pero pagkatapos nilang magpakasal, sobrang galit niya kay Nguyet. Simula nung sinabi ni Nguyet Kotmay yan, si nanay? Oo naman. Ha? Sinasabi mo ba na nagustuhan ni Uncle Moy si Dionguyat nun? Oo. So, tungkol kay Uncle Moy at Aunt Banguyet? Tulo. Simula nung pumunta si Nguyet sa Saigon para mag-aral, unti-unti nang nakalimutan ni Tatay Mooy ang relasyon nila. Si Tatay Mooy, napaka-romantiko. Wala namang pagmamahal na matagal na pinanghahawakan niya. Oo. Si Nanay Oo. Mooy lang. Siya ay selosa lang kaya nagkaganito. Pero bakit sinabi ni Tita Udmi, tapos basket ng anak niya? Ano ibig sabihin nun? Oo. Mahaba pa ang kwento dyan. Uy, sabihin mo ng totoo. Wala talagang nangyayari sa pagitan mo at ni Min, di ba? Totoo, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Kasi nakikita ko, kapag ikaw ang kausap ni Min, natatawa siya ng husto. Pero minsan ngumingiti lang siya ng konti. Eh ikaw naman, lagi ka lang nandyan, tinatakpan ang mukha mo ng ganito. Hindi naman. Sobrang init kasi nitong mga araw na ito. Kaya, sinabi ko sa'yo ha, nagtitiwala ako sa'yo. Huwag mo akong biguin ha. Kailan mo balak ipagtapat kay Kuya Min? Hindi ko rin alam. Kailangan mong pumili ng tamang oras.
At saka, kung ang babae masyadong lantad na umatake, hindi gusto ng lalaki yun. Sabi ng nanay ko. Sa wakas. Opo, naiintindihan ko. Oy! Anong ginagawa mo? Tuwing magkikita tayo, iniiwasan mo ako? Kailangan mo pa bang magtanong? Ayoko nang makipagtalo sa'yo dito. Umuwi ka na. Hoy! Ruby! Anong ginagawa mo? Magtagumpay kung sasama ka kay Utmay ngayon, magiging pinakamatindi ka sa lahat. Anong alam mo Alis para na. magsalita? Ano ba yan? Makinig ka sa akin. Palagi mong pinapakita sa buong mundo na may relasyon kayo ni Yu Jimin. Ngayon, lagi na lang siyang kasama si Utmay. Ginawa mo na naman ito kay Ukmi. Ayoko sa'yo. Umalis ka na. Parang kanina lang. Umalis ka na, umalis ka na. Ganun ba? Mawawalan ka na ba ng advantage? Tama ka rin kaya. Sa tingin mo ba may nangyayari sa kanilang dalawa? Napansin mo rin ba yun, Kuya Tan? Hindi rin ako mapakali kay Tito Tao. Si Mai, kapag nasa tabi ni Kuya Min, namumula ang mukha niya. Kakatapos ko lang tanungin si Utmay, pero tuloy-tuloy pa rin siyang mag-deny. Hindi kita papayagang mamuhay ng kagaya ng pamumuhay ko? Hoy, wang saktan si Bin, ha? Nga na hindi puti. Mahaba ang mga binti. Ngunit may natatanging kaakit-akit singa. Sinasabi ng mga tao na iyon ay isang nakatagong kagandahan. Alam mo na ba yun? Seryoso ka ba? Kung ganun, kuhanan mo ako ng maraming larawan, ha? Sa totoo lang, Sige nga. wala pang kumuha ng larawan ko. Post ka na. Picturean na kita. Ay. Parang si ate nga ba? Diyos ko, si ate nga. Mukhang may kasama siya. Yung Vietnamese restaurant na yon, sa bahay ni Ong Nam, yun na mag-isa. Diyos ko, tingnan mo. Nakakatakot ba na mag-isa? Uy, pwedeng may gusto sila sa isa't isa, ano? Grabe. Kung magkagusto sila, okay lang, wala namang problema, di ba? Si tita, ang tagal na niyang naghihintay kay tito, wala na nangamurang bag. Grabe. Kung hindi, baka si Tang Chanam ko John ay nag-aalaga kay Ong Tayao na hindi niya alam. Tama na, nanay. Oh, Sige. Pakinggan mo ang chemistry. oo. Philip, uminom ka ng tsaa, ha? Salamat Ito ay tsaa ng Lotus. nga. Specialty ng Pink Lotus Land. Mabango ito. Pwede ba, kuya? Tama ka. Ang sarap nga. Masaya ako ngayon. At salamat kay Hai nga sa maraming magagandang larawan na ibinigay niya sa akin. Ikukwento ko sa aking mga kaibigan ang tungkol sa lugar na ito Naku, at tungkol kay Hai nga. kwento mo na lang sa mga kaibigan mo tungkol sa lugar na ito. Pero wala naman akong kwento na pwede mong sabihin tungkol sa akin. Huwag kang masyadong mapagpakumbaba. Ang bawat bulaklak ay may sariling alindog at bango. Nakikita mo ba? Kahit ang lotus na tumutubo sa putik ay may amoy na mabango. Naku, ang ganda ng pagkakasabi mo. Pakita mo sa akin, ha? Grabe. Uy, ako ba talaga ito sa picture na ito? Grabe. Mukhang artista talaga sila. Ang ganda. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Oh, kumusta ka? Kumusta Kila- ka? Kilala mo ba siya? Magandang makipag-usap, di ba? Parang Pilipinas. Galing. Ang galing parang totoo. Oo. Kapag matanda Ang na hindi ganda dapat ng magsalita. ilaw, kuya. Sige, paalam na. Uwi. Uwi na ako kay Kuya Nam. Kakakuha ko lang ng ilang magagandang litrato kahapon kasama ang dalawang kaibigan. Ang saya-saya niya talaga.
Naaalala niya ako ng aking kabataan. Kaya naging inspirasyon ako sa paglikha. Huwag mong sabihing nililigawan mo si nga, ha? Hay Kuya nako. Five, bukas ng umaga uwi na ako ng maaga sa Saigon. Maraming salamat sa iyo sa pagpapatuloy mo sa akin sa mga nakarang araw. Uuwi ka na ba talaga? Saan ba masaya lang dito? Kung uuwi ka na okay lang, tanungin mo ako. Huwag nang gumastos. Bakit, Kuya Nam? Walang anuman. Iniisip ko, bakit hindi ka magstay ng ilang araw pa? Kamakailan lang pabalik-balik si kuya. Ang bahay niya ay masigla at masaya. Gusto ko rin talagang manatili. Pero ang trabaho ko sa Saigon ay ayos pa rin. Siguradong babalik ako. Ibalik mo pa? Oo, ganito na lang. Bakit mo ibabalik? Aalis na ako para maghanda. Maghiwalay na tayo. Magiging magkakaugnay pa rin ang ating mga kaluluwa. Kaya't kahit sa libu-libong taon, yakapin natin ang mga alaala ng buhay. Utmay, dumating na ako para sunduin ka. Sakay na sa kotse at ihahatid kita pa uwi. Hindi ko kailangan. Hindi ba pwedeng hindi mo na lang isulat ang prutas para sa akin? Ayoko ng istorbo. Pumunta kasama ka ay nagdadala lang ng problema sa akin. Pakiusap, pwede mo ba akong hayaang mag-isa? Diyos ko, sinundo lang kita. Hindi ko naman sinasabi na istorbo kita. Grabe, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Artista ka ba? Na-offend ka ba kapag sinabihan ka? Ang nanay mo nga pumunta sa bahay ko at sinabihan nanay ko? Hindi pa ba yun sapat? Ngayon ikaw pa? Tigilan mo na. Alam mo naman kung paano ang nanay mo. Ganyan lang magsalita. Pero mabait talaga siya. Wala namang ibig sabihin si nanay mo. Pero ang nanay ko hindi kayang tiisin. Huwag mong hayaang pumunta ang nanay mo sa bahay namin at magalit sa nanay ko. Sa susunod na mangyari ulit ito, hindi na kita bibigyan ng pansin. Sige, nangangako ako. Mula ngayon, hinding-hindi na mangyayari ito ulit. Sakay ka, ihahatid kita pa uwi, ha? Hindi kailangan. Kaya ko namang mulakad mag-isa. Heto, mula ngayon, kapag nakita mo ako, dapat mga 2 metro ang layo mo sa akin. Hindi? Kapag lumapit ka, kakagatin kita. Opo, kahit ano gusto mo pwede. Mas nagiging cute kapag nagbibiro. Hindi! Hindi ako nagbibiro sa'yo! Naku, seryoso ako, hindi ako nagbibiro. Sumakay ka na, ihahatid kita. Tara. Grabe, isang beses na lang nagdala ng kawali, hinampas mo pa. Alisin mo na yung mga suso. Sinabi na ni Utmay na ayaw niya. Bakit mo pa siya pinilit sumakay? Ito ay personal na usapan ko, huwag kang makialam. Hindi ito personal na usapan mo, usapan ito ni Utmay. Huwag mong hawakan si Utmay. Huwag hawakan ng kahon, May. Anong karapatan mo para pakialaman? Hoy, tumigil ka na. Bakit palagi kang dumadaldal tungkol sa pag-aaway? Paano ba naman? Gusto mo namang manakit. Kung gusto mong manakit, saktan mo ako. Hoy, saktan mo ako. Saktan mo ako. Dahil sa kanya, hindi mo ba alam kung sino ang bata? Tapos! Mag-ingat ka, ha? Kung gusto mong mabuhay, manatili ka dito. Baka hindi ka na makabalik pa ng Saigon. Tumigil ka na! Umuwi ka na! Huwag ka nang maghanap ng gulo! Grabe, ang takaw mo. Sobra naman ito. Upuan tayo. Ayos ka lang ba? Pasensya na? Dahil sa akin kaya ka nasaktan? Ayos lang ako. Hindi mo ito kasalanan. Ha, pare, kung hindi mo gusto siya, sabihin mo lang, bakit hinahayaan mo nga palahin kanya palagi? Sinabi ko na eh. Pero matigas ang ulo mo. Ayaw mo makinig. Sige, iwan mo na siya. Hambog lang si Hong pero mabait naman. Parang naiintindihan ni Utmi siya ng husto, ha? Hindi mo pa kilala si Kuya ba? Oy, hindi pa ba nakauwi sina Utmay at Kuya Min? Dumating si Kuya Hiap dito at naghanap ng gulo. Tapos binugbog si Kuya Min. Ha? Sinabi mo bang binugbog ko si Kuya Min? Kuya Min, okay ka lang ba? Okay lang ako. Medyo masakit lang. Mauna na ako. Tara, inom tayo. Kuya, 1 linggo lang tayo. Pero parang Pasko na.
Han, ano na ang nangyari sa inyo ng doktor? Saan na nga ba talaga? Wala pa namang nangyayari. Gamitin mo. Takot ka ba? Kahit marami kang kainin, matatapos mo pa rin yan. Nay, inis na inis ako ngayong hapon. Ewan ko ba, basta kanina nagkwentuhan si Kuya at si Min. Ayoko na kay Hai na laging nag-aaway. Paalam sa lahat, mga kaibigan. Kuya, bakit mo sinaktan si Min? Sino ba siya para makialam sa buhay ko? Roman didn't do anything wrong? It's just that our older brother used to work in healthcare and always drag people Ano into bang stuff. binigay sa'yo ng taong yon? Ha? Bakit mo siya pinapanigan? Hindi ko pa siya pinapalo. Bukas na talaga. Gusto mo bang bugbugin ko siya? Huwag mo nang isipin ng lalaking yon. Palalayasin ko rin siya sa lugar na ito. Isang babaeng, walang hiya, na palaging naghahanap ng lalaki. Nanay, nakikita mo pa ba? Pero siya gusto niya si Utmay, walang makakapigil sa kanya. Wala siyang pakialam sa kahit sino. Ako, gusto ko si Kuya Min. Lagi na lang niya akong pinapagalitan. Palaging sinisita. Tama yon, yung kapatid mo nga. Nakahanap na ng matinong tao kaya dapat matuwa ka, hindi mo na siya dapat pigilan. Anong maayos? Ubus na ba ang mga lalaki sa atin? Pero ang lalaking may pera at edukado tulad ko, mahirap makahanap ng ganito ngayon. Bakit? Parang narinig ko iyon dati. Ito, tingnan mo ng mabuti. Lahat ng sinabi ni Hiep ay magagawa niya. Ang lupang ito, ilang beses na mas malaki kaysa kay Ate Lua. Masaya ka na ba, nanay? Ha? Saan mo nakuha ang lupa? Nakalimutan mo ba na si Mr. 2 ay mahilig sa manok? Wala siyang pera kung may manok. Ngayon, kung wala kang pera para magbayad, kukunin ko na lang ang lupa mo. Ito ay legal na dokumento, hindi ordinaryong lupa tulad ng ina mo. Parang walang anak para hindi mabigo si nanay sa pagkakataong ito. Pinapalampas ko na yung nangyari. Pero sa susunod, hindi na ganun kadali, ha? Nanay, hindi ka na pwedeng makialam sa bahay ni Utmay. Pag ginawa mo ulit, sa totoo lang, aalis na lang ako sa bahay na to at maglalayas. Anak ka! Hindi naman ako gumagawa ng kahit ano. Basta kain ka lang ng kain at umaalis ka palagi. Mom, I think our older brother is right too. I'm a nurse in the commune, and you're always working hard, making noise in the whole neighborhood. Nasaan na ang iyong reputasyon? Ano man ang reputation na yon? Mabuti na lang at nakakagamot tayo ng ibang tao. Pero voluntaryo silang pumupunta sa family medicine ni Mama. Hindi ko naman sila pinipilit eh. Hindi ako takot. Hindi naman. Parang hindi mo ako kilala. Pinasabak mo pa ako sa gulo ng ibang tao. Narinig ni Mama na ang sino mang may problema, agad-agad siyang nagpapahiram ng pera. Sa simula, mababa ang interes ni Mama. Ano? Dahan-dahan umakyat si Nanay. 'Di ba? Diyos ko, kailangan mong kumita sa negosyo. Walang sino man ang nagbibigay ng anumang bagay ng libre. Kumuha ng kaunting pera, sumama ka, si Bin at si Tay ay mag-inuman. Ate, nawalan na ng bilang si nanay. Di na niya binibilang. Grabe, ang galante naman ni nanay. Diyos ko, minsan maging mabait ka naman. Salamat, ina. Ang bait mo. Mahal, halikan mo siya para sa akin. Nanay, ang cute nyo talaga. Pero bakit palagi nyo binibigyan ng pera si Kuya? Tapos ako wala. Ako gusto ko ring bumili ng ilang bagong damit, Nanay. Subukan mong kumita ng pera at ibigay sa akin, papayag ba ako? Ganito kasi, ubos agad ang sahod bawat buwan. Dagdag pa, hingi ulit ng pera kay nanay. Bakit hindi mo ako bigyan ng pera? Kaya nga hindi ka nagbigay ng pera, pero nagkapera ka pa rin para sa mga babae. Bibigyan kita ng pera, tapos hindi rin naman mapupunta sa pamilya mo. Asking for money just to hear people complaining. Should have just stayed inside. Ann, pakiabot mo pa ako ng kaunti para makakain ako.
Hey, do you still talk to Kuya Tan? Kain mo ng insekto. Salamat sa manood at magkita tayo muli. Gusto ko sanang itanong. Ikaw, napansin mo ba kung may kakaibang kinikilos si Tito Tan kamakailan? Ano ba talaga ang gusto mong itanong? Tinitingnan ko ang kita ng kumpanya noong nakaraang quarter. Maraming bagay ang hindi tumutugma at hindi ko pa natatagpuan ang dahilan. Tapos mo na ba lahat ng hakbang? Wala pa rin akong oras. Dati, si Kuya Tan ang gumagawa ng mga ganitong bagay. Noong nakaraang linggo, sinuri ko ng biglaan. At natuklasan ko ang discrepancy sa ilalim ng larawan. Normal lang ito. Wala akong nakikitang kakaiba. Hindi. Napakalaki ng discrepancy na ito. Kailangan nating hanapin ang dahilan para ayusin ito. Kung ganito lang, hindi ito okay. Sa pagkakataong ito, kailangan kong dumalo sa ilang mga pagpupulong para tulungan ang mga negosyante. Naubos ang aking oras at lakas. Bahala ka na. Basta wag kang mag-isip ng masama. Si Than, pinsan ko siya. Pinagkakatiwalaan siya ng tatay ko. Huwag mo siyang bibiguin, ha? Si Ann alam niya. Kung wala siyang ginagawang masama, bakit siya matatakot? Tama. Kung hindi ka gumagawa ng anumang bagay na lihim, hindi mo kailangang matakot o magpaliwanag. May, tinawagan ka ba ni Min kamakailan? Araw-araw siyang tumatawag. May problema ka ba? Tinanong lang kita. Nung naghihintay ka na mag-exam sa medical school, di ako pumayag. Pero sumang-ayon ka sa akin noong una. Pero, si solo escuchas un poco de súplica, ya cederás. Ngayon, kita mo na. May lalaki? Kung hindi mo siya aalagaan, sino pa? Pero hindi naman talaga siya masamang bata. Kita mo ba? Yung anak ng iba dyan, may pera pero pumapasok sa masamang bisyo, gumagamit ng droga, at kung ano-ano pa. Pero itong anak ko, puro aral lang. At saka, ilagay mo siya sa medical school dahil may dahilan ako. Hindi mo ba naisip kung sino ang magmamana ng kumpanya mo at lahat ng pinaghirapan mo, pagtanda mo? Si Min iyon, huwag kang mag-alala, hayaan mo lang ako. Madaling maging direktor ng Lajing, kumpanya. Ang mahirap ay maging direktor ng ospital. Wow, sobrang ganda talaga. Ang gulo na ito ay napakaganda. Tingnan mo ito, ang ganda ko sa video, di ba? Diyang mga litrato Ang gulo lang un, yun, sandali ha? paalam. Sobrang ganda ng mukha ko, di ba? Oo, kung wala ang mga litratong ito, akala ko matanda na ako. Nanay! Ang ganda ng mga litrato, nanay! Para makita ni nanay. Pero totoo nga, di ba? Tingnan mo itong mga larawan. Akala ko parang babae na nasa 28 anyos. Itong batang ito, kalokohan yan. Yung litrato na yan, parang di naman mukhang 28 years old, di ba? Mga 18 o 19 lang siguro. Pero sabihin natin na hindi naman talaga si Philip ang magaling kumuha ng litrato. Kung maganda naman talaga ang model, paano magiging maganda ang kuha ni Kuya? Ay, yung kahon ni Kuya Philip. Sabi ni Tito, si Titoso ay nakahiga at walang kasama. Sabi niya, na kapag nakita ni Tito ang mga litratong ito ni Tita, magugulat siya. Anak, kapag may oras ka, maglinis ka para makuha na nitya ng larawan at maligo para maipaskil niya sa buong bahay. O, ano? Mula nang umakyat ka sa lungsod, ngayon lang kita nakitang masaya. Ito ang address ko. Kapag bumalik ka sa Saigon, tanda mong makipag-ugnayan sa akin, Oo. ha? Siguradong sigurado. Bukas, ihahatid kita sa bus station. Oo, kahit nakakarating ko lang dito, ilang araw pa lang. Pero pakiramdam ko, pamilyar na ang lugar na. To, sayang lang at hindi ako makakatagal dito nang mas matagal Nakikita pa. kong masakit pa ang paa ni Tito. Bukas babalik ka sa taas. Mag-ingat ka sa paglalakad. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Oo, alam na ni Kuya. Pero wala talagang magagawa sa tulay na yon. Narinig ko pa nga sa isang nurse na ang anak ng lalaki ay naaksidente rin doon. Hindi Oo, ba? Tama. Anak siya ni Dong. Yung bata ay ulila. Mula pagkabata, inampon siya ni Tunam. Pero, sa daan pa uwi mula sa eskwela, nadulas siya sa tulay at namatay. Bata pa ako, naulila na ako. At nang lumaki ako, walang gustong magpakasal sa akin. Meron akong isang ampon, ngunit iniwan din niya ako. Kaya nga tinawag nila akong Namko John. Hoy! Ito ay alak ng lotus, isang espesyalidad ng simasulong kababaihan. Ginawa ko ito ng sarili kong mga kamay. Kapag bumalik ka sa Saigon,
Inumin mo lahat ito? Wala kang may inom kung wala ito. Siguradong babalik ako dito para matikman ulit. Ate, napansin ko si Chunam, kamakailan ay kakaiba. Narinig ko mula kay Huang Min na si Chunam ay nagseselos kay Cho Philip Nguyen. Pabayaan mo na siya. Nagseselos lang. Malungkot na malungkot ako ngayon. Eto ba ay nakasale, tita? Opo. Sabi ko, ang mga halaman ay bumaba ng presyo ngayon. Hindi naman ako pwedeng tumawad ng husto sa kanila. Diyos ko, nalulugi na nga kami. Bukas ng umaga, maaga akong pupunta sa Saigon. Kaya malamang hindi kita mabati. Pupunta ako doon ngayon at babatiin ang lahat. Hintay mo ako sandali kasama ang pamangkin ko. I greet Uncle Dam. Napapansin ko siyang kakaiba nitong 2 araw na ito. Nakikita ko si Tito na madaling magalit, mainitin ang ulo. Sa una, gusto ko talaga na si Tito Philip Nguyen ay manatili dito ng mas matagal. Ngayon, nakikita mo ba, parang gusto mong bumalik agad si Kuya Philip Nguyen. Tama ba? Natakot ka ba kay Tito Philip Nguyen? Ano ang laban ko? Like, Laban! Laban! Gising na si Hainga sa umaga. Kaugnay ito sa'yo. Masaya ka pa. Dinala ni Kuya si Hainga, kaya nakuha mo si Nguyet. Hindi ba? Ibuhas! Kung ganito na lang palagi, baka mas mabuti pang tumulong na lang sa nanay sa bukid. Ano ang pinag-uusapan ng lahat? Uy, Kuya Mukhang ang saya-saya Philip, niyo. kamusta po? Maupo po kayo. Anak, kunin mo ang buto ng lotus at ialok mo sa tito mo? Oo, tito, kain po? Salamat. Oo, kumain ka. Nagpapakita ko kinanguyat at utmay ng mga litrato na kinuha mo para sa akin. Lahat sila naiinggit dahil maganda yung mga litrato mo. Maganda lang talaga yung modelo. Hoy, kuya. Bukas ng umaga babalik ako sa Saigon ng maaga. Kaya nandito ako ngayon para magpaalam sa lahat. Hala? Ba't ang aga mong umuwi? Bakit hindi ka nagpaiwan ng ilang araw pa? Marami pang magagandang tanawin dito. Samahan kita So mamasyal. next time, I will definitely come back here. Hey guys, nagpapadala ako ng kaunti sa inyo. Ito ang aking guro. Salamat sa tulong ninyo. Ay, Diyos ko, hindi naman totoo yan. Wala naman akong ginagawa, kaya mo ako binibigyan ng pera? Kung ganyan ka, magagalit ako. Pero... Oo, kuya. Tama si ate ha. Kunin mo na So lang. next time I come back, I'll have gifts for Oh, everyone. Everyone take a rest. I'm Oo. excusing myself. Uuwi na ako. Sandali, kunin mo ang camera. Para kay Tito Heto na. Hanap mo itong galing sa akin. Sige, panorin nyo na lang ang mga larawan. Sige. Salamat ha. Pupunta na ako para labhan ng ilang piraso para may remembrance tayo. Sige. Opo. Salamat si kuya ay ha. umalis para sa kanyang Paalam asawa. sa inyong lahat. Opo. Paalam po. Oh, tita. Ha? Ngayon ko lang nakita. Ano? Ayaw mo ng pera ha? Nako, sino ba ang tatanggi sa pera? Pero hindi mo naman basta-basta makukuha yan. Opo. Sige. Halika mga kaibigan. Salamat sa'yo. Bakit hindi ka na pumupunta kay Kuya Nam para uminom? Bakit palagi ka na lang dito sa amin? Yung doktor na yon ayaw ni tatay. Nako, ang karibal ay nasa harap ng bahay, ng kasintahan, ay napakadelikado at maganda. Unahin natin ang distansya at kasunod ang bilis. Yung tao sa Saigon, karapat dapat ka ba talaga maging kalaban ko? Hindi pa. Ang kasintahan niya sa Saigon, sa huli pagbaba dito, alagaan siya sa taas? I'm thinking of a way for it to not exist here anymore. Hindi ko talaga maisip. Kayo ang matalik kong kaibigan. Bilisan mo at tulungan mo ako mag-isip. Nakakainis talaga siya, lalo na't pinapakialaman niya, pati ang mga personal kong bagay, kay Utmay. Ano ba yan? Hindi ko alam. Kung ano ang sabihin mo, ginagawa ko lang. Wala naman akong ibang alam. Tsaka, balak ko pumunta sa Saigon ng 1 kilo. Anong iniinom nyo? Bigyan mo ako ng isang baso ng alak ah. Oh! Anong gagawin sa Saigon? Alam ko na. Punta siya ng Saigon para hanapin ang hari niya. Salamat. Hindi ko alam kung bakit. Nung nandito siya, madalas ko siyang asarin. Pero, nung umalis na siya, na-miss ko siya ng sobra. Ikaw? Para ka na talagang ako? Okay. Pinapayagan kita pumunta sa lungsod ng ilang araw.
Pero alam mo ba ang address ng hari? Punta tayo doon. Pupunta ako para humingi ng pabor sa kanya. Grabe, gusto mo bang mamatay kaya nandito ka? Ginawa ko ang lahat ng itinuro mo. Nasaan ang pera ko? Pati na rin ang kabayaran sa pagkakatanggal sa Ano trabaho. sa tingin mo? Hindi mo natapos ang trabahong ibinigay ko sa'yo? Tapos, gusto mo ng pera ngayon? Hindi naman ako nagkukulang ng pera. Ang perang binigay mo sa akin ay hindi gaano karami kumpara sa perang kinikita Ang mo. dami-dami mo ng problema. Hindi ko kinukuha ang pera mo. Bakit ka natatakot? I've made a lot of money for you already, haven't I? You think it's so easy to sign? Signing at once? Spending how much money? Magdududa siya kung hindi siya maghinala. Okay, fine. Ibibigay ko sa'yo ang pera sa susunod na pagkakataon. Umuwi ka na muna ngayon. Pero, pakinggan mo ako. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng pumunta dito hanapin ako. Kapag may pera na ako, tatawagan kita. Oo. Bakit sila magkasama? Oh, bantayan mo sila para sa akin. Sige, tandaan ko. Walang problema. Gasgas lang naman. Eto, lilinisin ko. Tapos bibigyan kita ng gamot. Opo, salamat po, doktor. Paalam. Kuya, Oo. Oo. ano ang ginagawa Oo, ko? ang aking pangalan ay Jai. Ano ito? Sa Yartran Kwang Jai. Ilang taon ka na? Opo, 28 taong gulang ako, kuya. Ikaw ay mula sa ibang barangay? Mukhang bago ka sa akin. Ah, tama. Ikaw ba yung nurse dito? Ano pangalan mo? Ako si Utmi. Si Utmay to? Malapit ba bahay ni Utmay dito? Oh, masarap din. Tapos na akong kumain. Kumuha ka na ng gamot. Baka naging mas madali ang pag-inom kapag iba ang gamot. Oo nga. Salamat, Utmi, sa iyo. Ang cute ng boses mo. Ang paborito mong alaga. Oo. Sige, uminom ka na lang sa bahay. Maraming salamat, doktor. Uuwi na ako. Ha? Putas? Sino ang pinapakain mo ng damo? Si Tita Saw ang umupa sa akin. Grabe. Inupahan ni Lola Saw? Oo nga, yumaman na siya ngayon. May mga tauhan pa. Narinig ko kay Tita Saw na malaki ang kita sa pagbebenta ng kung ano. Nagbebenta ka ba? Opo. Ano-ano ang iniinom ng tatay mo at napayaman siya? Dumarating si Tia Saw. Ay, grabe, buti na lang. Aling Saw, Aling Saw. Ha? Oh my gosh. Hindi pa ako umaalis pero ang dami ng tawag sa akin. Tingnan natin. Bilisan natin at magtanong. Ano? Ganun ba? Maganda ang kalabaw. Hindi ba? Oy, sinabi ko na hindi ako pupunta kahit saan. Tingnan mo kung natapos na ni Lua ang ginagawa niya. Uy, bakit ang yaman mo ngayon? Ano bang ginawa mo para yumaman? Pakinggan kita? Walang anuman. Para sa maliliit na bagay na ganito, pinaupahan ko si Lua, natutuwa siya. Kapag may libreng oras, mas nagiging masaya ako sa mas malaking mga bagay. Ano ang ginagawa mo? Kwento mo sa akin. Namimili ka ba? Oh, Sa mga nakaraang araw, bumaba ang halaga ng pera, humanap ako ng ibang paraan para kumita. may nagsabi sa akin na magnegosyo. Ah, grabe, kakaalis ko lang ng ilang araw, biglang yaman ka agad? Talaga? Nagtitinda ako, kaya ko lang nalaman. Kung gabi-gabi kang nagpa-farm ng ganito, walang oras para mag-relax. Sen, pero kapag may maraming ani, mataas ang presyo? Tama, kung mataas ang presyo, kaunti ang ani. Oo, paano ito magiging maalat? Uy, pwede mo bang bitawan kung ano man ang hawak mo para makabitaw rin ako? Ako? Napakadali. Talaga? Tulungan mo ako? Kung may malaking isda, bibitawan natin ng malaki at makakakuha ng marami. Hindi mahirap. Talaga, nakakaingit ang sinasabi mo. Heto,
Ako, kinuha ko lahat ng trabaho dito. Ipadala na sa Saigon. Sa Saigon, may mga babae na bahala na. Sabi ko nga, pumapasok sila sa mga restaurant at hotel. Ang galing. Pero ganon, nakakaapekto sa kita. Ngayon, ang iniintindi ko lang ay ang pagkakaroon ng mga dekalidad na manok at pato dito, ha? Wow, grabe ang kita. Doble pa. Di ba, kaibigan? Diyos ko, doble kita. Diyos ko, ayos lang ba? Oh, lasing iinumin mo ba? Ako rin, pero hindi ako makapasok. Ngayon, may utang ka pa sa ibang tao. Ngayon, walang magpapahiram ng kahit ano sa'yo. Nabayaran ko na ang utang ko sa Women's Association kay Tia Moy. Nakakapagod talaga. O yung sa akin, pag-uwi ko, pag-uusapan namin yan ng mga bata. Oo, sasabihin ko sa'yo. Oo. Pero teka, tandaan... Bilisan mo. Kung mabagal ka, may iba akong pwedeng maging partner. O sige, Laro? aabisuhan kita kapag Laro? may balita. Laro? Diyos ko, Mang Chin, bakit ka palaging umiinom? Narito. Saan ka galing? Pupuntahan ko ang palayan. Diyos ko! Mag-ingat sa alak! Mag-ingat sa alak kung ayaw mong mamatay! Talaga. Bulag ba ako? Nalulungkot ako. Magpainit tayo ng Langit, yan. may pera ka para bumili ng alak, pero wala kang pera para bayaran kami. Nakita mo naman, hindi rin naman mayaman ang pamilya ko. Pero dahil sa sitwasyon mo, naaawa kami. Kaya nag-ipon kami ng pera para sa'yo isang hindi ka nagtatrabaho para magbayad ng utang sa amin. Lagi kang nagiinom. Nakikita mo ba? Ang anak mo nagtatrabaho sa Saigon? Hirap na hirap siya? Wala ka bang awa sa kanya? Alam ko rin yon. Pero hindi naman pwedeng basta itapon na lang. Ang lahat ng bagay ay dapat dahan-dahan. Palaging. Mabuti na malaman kung bakit. Magtanong sa mga lalaki tungkol sa Yan, kagabi. maglakad ng maayos. Huwag kang mahulog sa lawa. Magpapahirap ka sa anak, asawa mo. Diyos ko, tingnan mo siya nandun, naglalakad, pero parang hindi maayos. Kita-kita tayo mamaya, Ate Saw. Oo, kapag may balita, pupunta ako sa bahay mo para ipaalam sa'yo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko, ha? Naririnig kita. Ah, ganun pala. Tubin tuwong. Bantayan mo ako palagi. Ah, niloko mo ako. Maglakad-lakad tayo. Ha? Bakit hindi ka pa umuuwi? Plano ko rin umuwi, pero may ilang opinyon ako. Dapat ko bang sabihin sa'yo? Ano ang nangyayari? Bakit hindi mo pwedeng sabihin sa akin? At may ilang supplier na nagrereklamo na masyadong malaki ang pagkakaiba ng ating mga presyo ng bentahan at bilihan. Nire-request nila na taasan ang presyo para sa kanila. Ha? Bakit may ganitong bagay? Kakaano lang noong 2 buwan na nakalipas, pinirmahan na ni Bak ang pagtaas ng presyo ng langis. Ngayon, ang presyo ng mga produkto ay hindi naman gaano kataas. Kung itinaas nila ang presyo ng ganyan, paano naman tayo makakapagbigay sa kanila? Hindi pa ako sigurado dito pero aabisuhan kita kaagad. Diyos ko, ganito na lang ba ang natitira sa ating yaman? Diyos ko, sa loob ng 20 taon, ngayon ko lang naipon ang perang at ginto na yon? Ngayon, kung gusto kong mabawi ang perang at gintong iyon, kailangan ko bang maghintay ng ilang dekada? Diyos ko, ilang taon na ako noon. Mga tunay na masasamang magnanakaw. Oo, nakawan niyo ang pera ko. Tingnan natin kung tatagal kayo. Tingnan natin kung makakain at makakatulog kayo ng maayos. Diyos ko, hindi maaari. Kung maghihintay pa ako para mahanap ang perang iyon, tatanda na ako. Naku, wala na akong asawa, walang anak. Kapag tumanda na ako, sino ang mag-aalaga sa akin? Sa oras na yon, hindi ko na rin makakain ang paborito ko. Diyos ko, sana tayo kukuha ng pera para magnegosyo ngayon. Ito lang ang natitira sa aking yaman?
Hi, what are you calculating? Alam mo ba, hirap na hirap ako sa negosyo ngayon. Kahit anong gawin, mukhang wala talagang matitira. Kung ganito ng ganito, paano tayo uunlad? Alam mo na yon, dalawa. Mahirap ang ekonomiya. Mahirap ang lahat ng bagay. Ut, do you have money? Can you lend me some? Oo, pero ano ba talagang gusto mong bilhin? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay kailangan ninyong malaking halaga. Meron ka ba? Seryoso ka sa tanong mo, Australia. Mula noon, hindi ka na humiling ng pera sa akin, Australia. May problema ba, ate? Talaga gusto kong humiram ng pera sa Australia para sa negosyo. Napakahirap ngayon. Ibenta, hindi ba tinitignan kung magkano ang kita? O gusto mong gumawa ng isang bagay na mas malaki pa? Oo nga. May ipon naman si Yuk. Iaabot ko sa inyo dalawa. Dalawa lang at si B ay isang kamag-anak. Ang paghahanap mo ay parang paghahanap nila. Huwag kang mahiya. Parang bunso lang nagpapautang sa kanila. Pag kinasal si Yukmay, pareho nating aalagaan siya. Ibabalik ko ito agad kay... At bro, here are all the documents and records you need. Pero, bakit bigla mong kailangan ngayon? Di ba dati-dati, ako na ang nag-aasikaso ng lahat ng ito para sa iyo? Gusto ko lang gawin ang ilang bagay. Iwan mo na lang sa akin. Opo, naintindihan ko na. Kuya, kamusta na ang relasyon niyo ni ate? Sa tingin ko, normal lang para sa ating mga lalaki na lumabas at may mga kaibigan. Bakit parang seryoso ka masyado? Nakakapagod talaga. Mga babae. Pero hindi ko rin hayaan ang mga ganyang bagay na makaapekto sa kumpanya. Ikaw talaga ay isang direktor na todo ang dedikasyon sa trabaho. Salamat. Tara, kain. Excuse me, here's the file for the private trip you needed. Sige lang, trabaho na kayo ni Thoylin. May lalakarin lang ako. Paalam. May nakikita ka bang pagkakaiba sa dalawang profile na ito? Bakit ganito ang pagkakaiba, kuya? Alam lang natin ito. Huwag mong ipagsabi kahit kanino, kahit sa mga babae. Sige. Guwapo. Diyos ko, ilagay mo na lang dyan. Wala akong pakialam tungkol sa tubig. Nag-aalala ako ngayon. Ano? Ha? Sigurado ka bang magandang deal iyon? Sigurado. Oo naman, Lola. Huwag kang mag-alala. Grabe, sa sinabi mo, nakampante na ang loob ko. Mag-subscribe sa channel na Genmiga para hindi nyo ma-miss ang mga nakakatuwang video. Narinig ko na may tindahan ng pataba ang pamilya ni Jai doon sa distrito. Diyos ko tan, gusto niya si Utmay ng sobra. Pero mukhang ang relasyon, si Utmay ng pamilya ko ay oo na. Okay din naman. Si Mai ay nagbiro sa akin na gumawa ng cake na yon.
pero si Butmi may lugar na siya. Ikaw naman, kailan ka ba magbabayad? Hindi pwedeng ganito lagi. Bahala ka na nga. Kung darating siya, tatanggapin ko. Kung hindi okay lang, kung maaari pakasalan mo, kung hindi okay lang, ganun talaga. Ang mahalaga ngayon ay magpayaman muna, tama? Oh, uy. Tay, saan ka pupunta, Tay? Kaka-mention ko lang Pupunta ka sa'yo. ba sa bahay? Talaga? Oo. Grabe. Ang coincidence naman. Pauwi na rin ako. Sige. Oh, Ihahatid ayos ko yan. na si tita. Pauwi na ako, Sao. Oh, Paalam, nanay, mga ang manonood. ganda ng sasakyan na ito. Pwede ka bang makakuha ng mga bricks? Oh, eto na. Anong mainit na Sige, salita? ayos. Grabe! Kailangan ko ng isang piraso ng ladrillo para makasakay sa sasakyan na ito? Oh, nandito. Kita-kits sa Sige, susunod Tia, na papasok si Tia. mga video. Sobrang yaman astig! Sige na. Oo nga, may mga bagay na kailangan kong ipaalam kay manager, kaya hihintayin kitang matapos bago ako pumasok. Na nakinig ka dito, hindi ba? Hindi. Pero, Tuylin, ano ang nangyari sa pagitan mo at ng direktor? Bakit parang tense? Wala naman. May mga bagay lang na pinagkumpara. Huwag ka nang mag-alala. Alam ko na. Tuwalin. Alam ng lahat dito mula noon na mahal ka ng tiyuhin mo. At alam mo yon, hindi ba? Gusto mo bang mag-lunch tayo? Libre ko. Tapos pag-usapan na rin natin ang trabaho. Tara. Magkita tayo sa masusunod na video? Ang timbang ng baboy sa pagkakataong ito ay 112 kilo, ha? Opo, ate, pakiusap bayaran mo agad ako ngayong pagkakataon para may pamasahe pa asawa ko pambili ng bagong reading materials. Alam ko na, ate ay laging may integridad sa negosyo. Kung may pera ka na, dalhin mo agad. Oh, uy, bakit nga pala wala si Kuya Nam kasama mo ngayon? Bakit mo isasama ang batang matabang iyon? Nasa bahay ka ba, Keo? Ayan, kita mo? Sinabi ko lang at tumating ka agad. Galing talaga. Para ka ring pera, pinag-uusapan ka, nandyan ka na. Kita-kits sa mga susunod na video. Oo, si Aling Segunda ay nandito para bumili ng pato sa akin. Si Mang Nestor ay nandito para bumili ng baboy sa akin. Aminin mo, ang cute nila, Hindi diba? masamang magsalita. Kapit-bahay. Hindi. Sinasabi ko ang kapalaran ng mag-asawa. Tingnan mo silang dalawa. Kayong dalawa ay parang itinadhana sa isa't isa. Bakit hindi na lang kayo magpakasal at magtulungan sa negosyo? Tama na, masama ka. Sinasabi mong walang kwenta, sinasabi ko sa mag-asawa na dahil sa kapalaran, hindi mo lang gusto at makuha. Bukod pa rito, ako at ang sino mang babae ngayon ay may tadhana lamang na magkapit-bahay. Kumusta ka? Si tito mo, mataas ang halaga kahit na may malaking tiyan. Ganun kaiksi ang mga paa mo. Paano ka aabot? Lagi na lang kayo. Sige, papasok na ako para tawagin ang asawa ko. Tulungan na lang natin si tito na timbangin ang baboy, ha? mga kaibigan. Bakit biglang tigil sa pagkuha ng lotus flower tapos bumibili ka ng leather tiles na wala namang sinasabi sa akin? Oy, pag bumibili ng leather tiles, di yan kasing simple ng pagbili ng agricultural Sa product. palagay ko'y sobrang busy ka ngayon, kaya di ko na pinilit. Tsaka, magkapit bahay lang naman tayo, di ba? Hindi naman kailangan malaman ng lahat ng bagay. Opo, sabihin mo kay Lola kung ano ang pinag-uusapan ninyo. Ihanda mo yung bisikleta. Tayo'y kapit-bahay ba? Kumain na tayo ng maaga. Ano ba naman kasi ang pinapansin mo? Dito ako, dadan! Salamat. Kukunin ko na rin. Opo, tuloy po kayo. Kumain ka na, anak? Masarap ang pagkain sa restaurant na ito. Hindi ko talaga sinasadyang sumama sa'yo ng ganito. Hanggang sa susunod na video. Pero naaawa rin ako sa inyo na matagal na kayo sa kumpanya. Pero ngayon na may konti lang. Oo.
Tama ang sinasabi mo. Naintindihan mo na talaga ang sitwasyon. Totoo lang. Nagtatrabaho na ako dito. Na mahigit 10 taon. Sahod lang ang nakukuha ko buwan-buwan. Wala naman akong makukuha. At hindi ko kailanman naisip na ilalaglag ko si Kuya Fat. Kahit papaano, hindi ko maintindihan. Bigla na lang, parang may pinaghihinalaan siya sa'yo. Tama ba, anak? Hindi ko rin alam. Pero sigurado ka bang wala kang ginawang masama? Bakit mo itinago ito sa akin, Tito? Kung may nangyari, tandaan mong tutulungan kita. Tutulungan kita, tiyak. Pero kailangan mo sabihin sa akin ang totoo para matulungan kita. Salamat sa panonood ng pelikula. Wala akong itinatago sa'yo. Tinuturing kitang pamilya. Kasi kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang magiging manugang ko. Opo, sasabihin ko po sa inyo. Hindi nagdududa ang director sa inyo. Sinasabi lang na matanda na naghahanap siya ng karagdagang mga mayor sa pamamahagi. Kaya kailangan lamang niyang suriin muli ang mga pananalapi. Talaga ba, anak? Bakit wala akong naririnig na sinasabi ng research team tungkol dito, kuya? Sa totoo lang, plano pa lang naman niya yan. Ayos lang. Gamitin mo na, anak. Sige, Anak, subukan gamitin mo natin. na. Eto, kainin mo na, anak. Bagong ganito. Walang Pero bakit problema. mo ginawa yun, kuya? Didiligan ko lang ng kaunti para Aha. maging sariwa. Pasok na. Baka mangitim ka sa araw. Ang trabaho ko ay gamutin ang mga tao dito. Pasok ka. Hanggang sa susunod na video. Tito Nam, narinig ko na parang magninegosyo ng mga manok at pato si Tita Hai kasama si Tita Sau. Totoo ba ito, Tito? Tama na. Hindi ko alam kung may magagawa ito. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan maging maingat sa lahat ng bagay. Parang yung nangyari kay nga. Di ba? Huwag kang mag-alala. Tito lang, sa tingin ko, pag may gagawin si Tita, iniisip at pinagpaplanuhan niya na lahat. Tsaka, sa negosyo, kailangan din natin. Kailangan mong mag-risk ng kaunti, Kuya Nam. Masyadong maarte. Kapag maarte ka ganyan, isang araw, magkakaproblema ka. Opo. Lumabas lang ako sandali para tingnan kung tapos na ang pag-aayos ng tubig sa bukid ni Tio Nam. Foots, May. Papasok ka na ba sa trabaho? Kuya Dai, saan ka pupunta? Pumunta ka lang ba dito para makita si Okmi magtrabaho? Dok, malapit lang ba ang bahay mo? Oo. Salamat sa tulong mo nung isang araw, ha. Siguradong tatawag ako ulit sa'yo sa hinaharap. Wala yun. Alis na ako. Paalam po, Tito Nam. Uy. Alis na po ako. Okmi, sige, paalam muna kay Doc. Suportahan natin lahat ng tao. Paalala para sa buong pamilya. Ang lalaki na yan, pagtingin ko palang nakita ko na si Ong Wu, ihigop ng sipon. Hindi ko naman ginagawa Oo. yan. Naniniwala rin ako dyan. Utbi, sakay na. Hatid kita sa bukid para mabilis. Sige, kaya ko na maglakad mag-isa. Mahirap maglakad sa daan ng Ilang bukid. araw na ang nakalipas, pinuntahan kita sa bahay ni Utmay. Pero wala ka dun. Nakipag-usap lang ako sa nanay mo. Ang galing ng nanay mo, sobrang considerate. Lagi ka sa bahay ko, tapos marami ka pang dalang regalo. Nahihiya ako. Walang dapat ikahiya. Totoo lang sa'yo, Utmay. Hindi ko alam kung bakit. Mula nang makilala kita, Utmay, parang hindi mapakali ang loob ko. Uy, boss, sino yung kasama ni Utmi, boss? Bakit lahat ng babae, iniwan mo na ngayong umaga? Lahat sila, nagpapansin, kayo at Michael. Alamin mo kung sino yan para sa akin. Gawin mo na maayos, mas malaking gantimpala ang makukuha Okay mo. lang yan. Ate ba? Oh, ate ba? Oo, nadideliver ako kay Hackmop, ate. Ate ba? Tanungin ko si Troop. Ate, nandun ba si Utmay sa bahay? Oo, nasa trabaho pa siya? Hindi pa umuwi. Bakit, ate? Baka hanapin mo ang ate ko. Ilang araw na siyang nangungulekta ng mga balat. Kitang-kita mo ang dedikasyon niya. Siyempre, magdesisyon na.
Ngayon, napakahirap kumain. Anong dapat gawin? Sabihin mo na lang. Oo? Ate. Tungkol to kay Otmay. Ginawa mo bang ano sa anak? Ano ang ibig mong sabihin? Wala naman silang ginawa. Totoo. Sinasabi ko sa'yo, kapag umuwi ng bahay, huwag nating iparada sa damuhan ng kalabaw. Grabe, sinasabi ko sa'yo, kung ipinakilala mo ang anak mong si Utmay kay Hiep, tapos pinakasalan niya, tapos napunta sa bahay ng inlo mo, wawasakin niya ang buhay niya. Hindi Yung muna yun, galit na galit siya sa pamilya natin. Ang bunso nating anak ay sobrang hanga sa ating bahay. Sobrang ganda nito. Kung ganda katulad niya, dapat mag-asawa siya ng foreigner. Ate, sinasabi ko sa'yo, paano kung ipag-match ko na lang si Yut sa isang foreigner na maganda at mayaman? Ano sa tingin mo? Grabe. Kapag nagpakasal siya sa isang dayuhan, sinasabi ko sa'yo, ikaw at si ate nga. Diyos ko, alam Pag mo na. narinig ko si Ate Sao, gusto ko rin. Pero nag-iisa lang ang anak kong babae, kaya ayokong mag-asawa siya ng malayo. Kung sino ang pipiliin niya, ibibigay ko siya doon. Grabe. Anong pinipindot mo, ate? Bilang magulang, tayo ang dapat magdesisyon para sa kanila. Kung saan inilagay ng ama, doon dapat umupo ang anak. Pero May, wala siyang tatay. Ikaw ang nanay. Ay, ikaw ang naglagay sa kanya doon. Kaya kailangan niyang umupo. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay ngayon hindi nila alam kung ano ang mabuti, kung ano ang masama. Tayo ang mga magulang, tayo dapat magdesisyon para sa kanila. Pabayaan mo siyang magdesisyon. Balang araw magkakaroon tayo ng asong gala na walang pakialam. Paalam. Ate, wala akong intensyon na pasamain ka. Pero kung ano man ang sinabi ko, huwag kang magalit sa akin. Opo, magandang araw po, Tita Sao. Ha? Opo. Diyos ko! Ngayon kita mo na, maganda siya mula ulo hanggang paa. Lagi may appointment. Ate ba, sige, uuwi na ako. Pag-isipan mo yung pinag-usapan natin kanina. Sige, uuwi na talaga ako. Oo, buhay na siya. Maganda na ang tren, tatay. Ha? Anong sinabi ni Tita Sao? Bakit parang hindi masaya si nanay? Wala yon, anak. Ipimatch niya ako sa'yo. Noong isang araw, sinabi mo na, ayaw mo? Ngayon sinabi mo rin sa nanay mo? Kitang-kita ko na ayaw mong mag-asawa. Ibig sabihin may plano kang iba? Utmay, ano sa tingin mo kay Anday? Ayoko sa kanya. Bakit ganon ang bibig niya? Bakit? Sino ang gusto sa pamangkin ko? Ate, huwag kang mag-alala. Kahit sino ang gusto mo, ayos lang sa akin. Pero, yung si Hiep, hindi ako papayag dyan. Hindi iyon si Hiep? Dalawang Day yon. Madalas kaming maglaro Si Day? Nako, ang batang yon ay talagang kakit-akit at masigla. Yun ang totoo. Tuwing dumadalaw siya sa bahay namin, laging mainit ang ulo niya. Alam mo ba, grabe ang talino niya. Pero alam mo ba, ang daldal niya, ang mga ganitong tao ay nagiging mapagmahal na asawa sa hinaharap. Anak, narinig ko na mayaman sila, tama ba? Kung mapangasawa mo siya, jackpot ka na. Pero hindi ko naman gusto siya. Paano ko naman magugustuhan yon? Ganun ba? May gusto ka na nga eh. Sino? Kwento mo naman. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang pwedeng gawin. Oh, hindi naman po. Sige po, may gagawin lang ako. Lalabas lang po ako, tita. Alis na po ako, nanay. Kapag binabanggit ang boyfriend niya, namumula agad ang mukha niya. Ayusin mo na at pumasok ka na. Salamat, Nan. Ikaw talaga, napaka-thoughtful mo. Tuwing dumadalaw ka, laging may dalang Wala po regalo. Yun, gustong-gusto ko ang atmosfera dito sa pamilya. Laging mainit at maginhawa, kaya lagi akong pumupunta dito. Hihihi, okay na dumaan ka. Huwag ka nang magdala ng mga regalo. Next time, baka hindi na kita ma-entertain. Ulot na fluff. Tatay, nanay, kamusta na kayo? Mula nung pumunta ako dito, wala akong balita tungkol sa pamilya ko. Oo, ang mga magulang ko ay maayos naman. Ang mga magulang ko ay nag-ooperate ng negosyo sa pagkain ng mga hayop. Sa ngayon, wala nang kulang sa amin. Isang manugang na lang ang kulang. Sana lahat ng tao kasing bait mo talaga. Gustong gusto kita. Opo, normal lang bahay ko. Oo, bukod sa 3 tindahan ng pagkain para sa mga hayop sa palengke. Magpatuloy, ang mga magulang ko ay may mga ahente sa distrito. Marami kaming ginagawa, pero kumuha na sila ng mga tao para sa lahat ng gawain.
Kaya wag na kayong mag-alala. 3 anak, sa hinaharap kapag nag-asawa ka na, hindi mo na kailangang gawin ang anumang gawaing bahay. Kailangan mo lang magkaanak para sa akin. Yung mapapakasal sa pamilya mo, ang swerte naman. Sige lang, subukan mo kumain ng noodles po. Huwag nang sabihin pa ako. Sino ka ba? Pumunta ka sa teritoryo ko. Huwag kang kumuha ng akin. Para masabi ko sa'yo, ito ang aking pinuno dito sa lugar na ito. Pakinggan mo ng mabuti. Siya ang magiging asawa ni Pai. May tanong. Hindi ako naniniwala. Dahil sabi ni Banguyat, wala pang sinuman ang nakainom ng mga gamot. Hindi ito tungkol sa iyo. Pero, sinasabi ko sa iyo, ito ang teritoryo ko. Sino mang pumunta dito ng mayabang, papatayin ko siya. Wala kang karapatan. Demonyo! 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 Demonyo na bilanggo! Huwag sagipin! Tingnan mong mabuti ang mukha ko. Naalala mo? Umalis ka na. Tandaan mo ito.